Hello, hello, Taurus Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH and this is your July 2026 reading. New month, new reading. Ano po naghihintay sa inyo sa buong buwan na ito? Alamin natin. But first, ihanda mo na, Taurus, ang iyong isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang one question, hawakan mo yan. Sasagutin po natin yan by using these cards. Okay, let's begin. Inhale and exhale your cards for the month. You have nice, nice, nice. Siya nga pala mga Taurus, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello, welcome po sa channel natin. I-continue nyo pong i-share ang ating videos para po marami pang Taurus ang makapanood nito. Okay? So, please do not skip your ads. At the back of your reading, meron kang the Two of Cups. Si Two of Cups is all about clear communication. Okay? Kung ito man ay sa partner mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, importante this month, Taurus, yung magandang pakikipag-usap. Ganon din halimbawa, kung ito ay sa isang kliyente, sa binibentahan ng property, o kaya sa amo, sa HR, kung meron ka mang interview, importante dala-dala mo yung best version mo of yourself para kung ano man tong ugnayan na ito o pag-uusap na ito, makuha mo yung matamis na bunga or mapa-oo mo siya. Okay? Partneran natin to ng Cosmic Energy cards. You have peace. Find inner peace in the moments of stillness. Sabi dito, kailangan meron kang kapayapaan sa puso. Kailangan klaro sa iyo yung intensyon, yung sasabihin, yung purpose ng communication na to para makuha mo yung gusto mo. Okay? Sabi rin dito, huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang magtira pa ng kung ano sa puso mo, sabihin mo na. Parang ganon. So that you will get what you want. Especially here. In your core energy, meron kang the Three of Wands. Ramdam ko dito na balak mo na mag-expand. Balak mo na mag-grow. And this growth ay maaaring kailangan mo munang daanan yung isang matinding conversation para makaabante ka. Halimbawa, kung balak mong tumawid sa ibang trabaho or pumunta sa ibang bansa para hanapin yung kapalaran mo doon, kausapin mo yung pamilya mo, kausapin mo yung current job mo para maayos yung transition at makalarga ka na dito. Kasi alam ko na kapag decide ka na meron ka na talagang gustong gawin na tatahakin na bago. At maaring yung mga tao sa paligid mo, hindi nila maintindihan. Kaya para payapa, maayos, klaro, planchado, yung pag-forward mo sa isang bagay, kausapin na yung mga yan para nang sa ganun walang aberya, hindi ka mahirapan, at maintindihan din nila kung bakit mo to gustong gawin. Okay? Three of Wands, the Seven of Cups. Yes, may confusion. May confusion sa mga dapat gawin, dapat unahin, ano ba yung dapat kong i-prioritize dito. Kaya parang yung pag-abante mo, medyo may paandap-andap. Marami ka pang dapat asikasuhin, mga dapat pakibagayan, mga dapat klaruhin. Kaya sabi talaga dito, ayusin mo na, kausapin mo na ha, para nang sa ganon maganap na itong mga pintuan na magbubukas para sa'yo. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, ito na yung chance ni Taurus para yung kanyang pangarap madala sa kanyang reality. Magaganap yan sa pag-expand mo, sa pag-grow mo, at pag-abante mo sa mga gusto mong maganap. Kaya kung may harang talaga na dapat kausapin ay huwag ka nang mahiya. Example, lalarga ka na patungo sa bagong trabaho dahil doon ayos ang sweldo, may benefits, makaipon ka para sa bahay halimbawa. So kung hindi yan gets ng magulang mo o ng partner mo o ng anak mo o ng boss mo, kausapin mo, sayo mo, pasensya na po, ito talaga yung balak kong gawin kasi nga nandito yung pangarap ko. Ayoko nang malito, ayoko nang mahirapan sa pagtupad ng goal ko. May malinaw na path, kukunin ko po. Kapag naman naintindihan nila, makakalarga ka na Okay?
So, mga Taurus, ano ba yung mga wish mo this July? Naku, isulat mo na yan, dali. This is the best time to write down your wish para pagpasok ng July, maganap para sa'yo. Okay? Comment na po kayo sa baba. In the area of what you need to focus on, meron kang the star card. Uy, sabi dito, mag-focus ka sa pangarap mo. Hindi pwedeng wala kang gana, hindi pwedeng sana, sana, sana. Alisin mo yung sana. Lagi mong sabihin, akin to, masusungkit ko yan, akin yan, walang question, gora ko dito. Okay? Kung talagang pangarap mo, believe and you will attract this. Okay? Maniwala ka na makukuha mo, mangyayari sa'yo, dadapo yan. Nakita ko dito na favorite ka ngayon ni universe. Okay? Parang nasa spotlight ka. At kung ano man tong pinapangarap mong gawin, meron kang malaking chance to get this. Okay? Kaya importante magaling ka makipag-usap ngayon para makuha mo yung mga goals mo. Okay? Pinapayuhan ka rin na huwag kang mapapagod, huwag kang mag-quit, huwag kang bibitaw. Keep on watering that goal para mapasayo. Importante rin dito, Taurus, na optimistic ka. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka nag-iisip ng nega. Hindi ka nag-iisip ng ikakatalo mo. Kailangan yung buong isip, buong aura mo, puro positibo lamang na akin to, makukuha ko to, walang question dyan, walang balakid. Parang ganyan. Okay? Star card, the Empress card. Yes. Sabi dito ng yung spirit guides, many Taurus dyan, kailangan nyo rin daw mag-focus sa inyong health ha. Narinig ko dito kasi kapag okay ang katawan mo, okay ang isip mo, kayang-kaya mong tumbukin tong goal. Kaya kung medyo pagod ka, matulog kapag kinakailangan, kung kailangan mo na mag-vitamins o kaya medyo damihan mo daw yung water intake mo, kumain ka ng tamang pagkain, uminom ng maraming tubig, and then exercise. Meron ka rin daw mga hindi na dapat kainin ngayon. Naku, kailangan mong sundin yan. Maging disiplinado ka pagdating sa iyong katawan para okay ka, healthy ka. Kasi pag healthy ang katawan at isip mo, kayang-kaya mong palaguin tong pangarap na ito. Okay? Ikaw ay importante. Katawan mo ay importante. Para nang sa ganun umangat ang buhay mo. Okay? Ang gawin mong puhunan ay good health because that is your superpower para maabot ang dreams mo. Okay? So, mga Taurus, ano ba ang birthday mo? Comment down below para ma-activate sa'yo uniquely kung ano yung good news sa dadapo sa'yo this time base sa ating reading ngayon. Okay? In the area of what you need, meron kang the King of Swords. Ang kailangan mo ngayon, Taurus, ay talagang decisiveness na kapag plano ko to, gagawin ko to. Kapag ito yung expansion or pag-abante na nasa isip ko na gusto ko nang to pa rin sa buhay ko, gagalawin ko talaga yung baso, makuha ko lang siya. No? Kailangan ngayon meron ka ng paninindigan na ito yung dapat kong gawin, tatayo ako ngayon, kikilos ako, hindi ko ipagpapaliban, hindi ko itatapon, hindi ko ire-reject, haharapin ko. No? Panahon to for you to be smart. Magkaroon ka daw ng kakaibang taktika or strategy para maganap yung gusto mo. Especially kung may mga conversation ka, interview, seminar, training, kontrata, renewal, or negotiation agreement, kailangan magaling ka dumada. Magaling kang maghanap ng paraan para mapa-oo mo sila at makuha mo yung gusto mo from them. Okay? King of Swords, the Eight of Wands. Sabi dito, hawakan mo lang daw to ng may tamang focus. Hindi pwedeng you're holding a lot of things at the same time. Narinig ko na kung ano man tong lalakarin mo, yan daw muna ang pagtuunan mo ng pansin this month. No? Isang bagay lang daw muna. Yun lang daw muna ang lakarin mo, asikasuhin mo, pagtiyagaan mo para hindi ka maligaw-ligaw. No? Sabi dito merong mga parang tinatawag ka na, huy, bilis, bilis, bilis. Parang ganun eh. Parang your spirit guides are telling you, no, act fast. Medyo may kupad problem ka daw minsan, Taurus, no? So make sure na you are doing your best at talagang umaabante ka sa isang bagay na alam mong kaya mo naman ipanalo.
Masyado ka lang nag-iisip ng kanigahan pero nasa tamang direksyon ka daw. So, go for it, fight for this. Kung kailangan bumiyahe, two cards are telling me of para may transition. Lilipat ka ba ng ibang bahay, ibang bansa, o ibang lugar? May biyahe dito eh. O kaya baka meron kang aasikasuhin. Example, pupunta ka ng Maynila para kunin yung dokumento, mga ganyan. So yung biyahe na ito makatulong dun sa strategy mo para magawa yung dapat magawa. Okay? Good luck po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito, kung talagang pangarap mo to, kung talagang ito yung gusto mong puntahan na explore or expansion or growth, kailangan matuto kang magsalita. Tatayo ka, sabihin mo sa family mo na ayoko ng nursing job, ayoko ng magturo sa public, gusto ko nang mag-Canada. Kailangan sasabihin mo, kailangan ipapaunawa mo sa kanila na ito choice ko, ito gusto ko, ito ayaw ko. Panahon na for you to really open yourself sa bright future na gusto kong makuha for myself. And this July, ito yung time na you will say no pag ayaw mo. Enough is enough. Ayoko na niyan. Ayoko na sa inyo. Ayoko ng bagay na to. At titindig ka na para sa mga bagay na gusto mo. Especially kung ito ay expansion or malaking bagay para sa future. Maraming tao sa paligid mo ang hindi nila magigets, hindi ka nila sasang-ayunan, pero importante dito, malinaw sa'yo yung gusto mo. Kaya kung marami ka mang iniisip na option or paano kung ito, what if yan, what if yun, ngayon lilinaw to para sa'yo na parang, okay, kung ano yung darating sa akin na chance or pintuan, yun ang una kong papasukin, yun ang una kong gagawin. Pero hindi na ako papapigil pa sa mga bagay na ayoko na. Okay? Queen of Swords, meron kang the Nine of Cups. Alam mo na Taurus, kapag lumalabas si Nine of Cups, ito ay paraan para sa'yo na mag-wish na. So go along, pumikit ka na ngayon, mag-wish ka na, it will be granted for you. Now, si Nine of Cups nag-clarify kay ating Queen of Swords. Sinasabi dito na hanapin mo na yung magpapa-fulfill sa'yo. Yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan, talaga namang kaginhawaan sa buhay, walang rat-rat, walang alinlangan, walang agam-agam, walang aligaga, di ba? Gusto natin yung buhay ng sigurado, dire-diretso, at saka solido, di ba? So ngayon, kailangan klaro na sa atin ngayon kung ano ba talaga ang pangarap natin. Saan ba talaga natin balak dalhin yung ating buhay na masaya tayo, na hindi natin kailangan na magpadala sa pressure ng iba or maging sunod-sunuran sa gusto ng iba. Example, gusto ng parents mo ay magtrabaho ka sa Canada bilang teacher. Pero sabi mo, ayoko doon. Wala doon ang future ko. Masaya ako sa public school namin dito. So, kausapin mo sila na, okay, I'm speaking up. Magkasalita na ako para sa gusto ko. Ilalaban ko kung ano yung fulfilling. Ilalaban ko kung ano yung para sa akin talaga. At yun ang tutumbukin ko. Parang ganyan. O halimbawa, balak mo nang umalis sa kumpanya na to dahil sabi mo sobrang toxic na, kahit okay naman ikaw sa trabaho mo, pero parang sabi mo enough is enough, babangon na ako, a-actionan ko na yung dream ko, pupunta na ako sa pangarap kong kumpanya, kakausapin ko yung boss ko na ito po yung problem ko, ito po yung gusto kong abutin, palayain nyo ko, ganyan. So, you will get what you want based on your stand, based on your decision at paninindigan sa goal mo ngayon. Parang ganun. Okay? So, congrats and good luck po. In the area of your near future, meron kang the Temperance card. Nako, sabi dito, Taurus, sa mga bago mong pupuntahan, sa mga bagong pintuan na magbubukas para sa'yo, especially na kapag decide ka na for the future, for your goal, kailangan pagtiyagaan yan. Okay? Hindi pwedeng, ay, mahirap, ayoko na. No. Kailangan patunayan mo kay universe na gusto ko talaga to. Sinugal ko na to noon, pinagpuyatan ko na, tinapangan ko ang sarili ko, pagtsatsagaan ko to. Hanggang sa matapos, hanggang sa maganap para sa akin, you are doing your best. Nagpapasensya ka dahil alam mo na ito yung tanging paraan para maganap yung mga pangarap ko, yung goal ko,
ma-reach ko yung milestone ko na sineset ko para sa akin. Okay? Importante, makisama ka rin daw, makibagay ka. Narinig ko dito, para magkaroon ng payapang pag-uusap, makipag-compromise. No? Sabihin mo yung gusto mo, sabihin mo yung gusto nila, mag-meet kayo in the middle para magawa, para matapos, para magkaroon ka ng harmonious relationship sa mga tao sa paligid mo. Para payapa, para okay, para dire-diretso yung agos at walang antala, walang andap. Kayang-kaya mo to. Okay? Temperance card. The Queen of Pentacles. Yes. Ramdam na ramdam ko dito, Taurus, yung parang hard work mo because tumutubo na. Halimbawa, you are now working hard bilang DH dyan sa ganyang bansa. Halimbawa sa Hong Kong in the near future. At doon, kitang-kita mo na stable na yung kita, napo-provide ko na sa family ko yung pera, yung pambayad, yung panggastos. Kaya nagtsatsaga ka, ginagawa mo yung best mo, masipag ka, nagpapasensya ka dahil nandito yung natural na pagtubo ng kapirahan. Worth it lahat ng pinag-usapan dito at lahat ng inasikaso mo. Halimbawa din, meron ka ng bagong trabaho or bagong negosyo. Yung tiyaga mo na yan magdudulot sa'yo ng kaching-kaching. Hindi ka na mawawalan, hindi ka na mahihirapan maghagilap ng pera dahil sa pinaghirapan mo, nagbunga. Congratulations. Kung ano naman itong aasikasuhin mo, dyan ka yayaman. Dyan talaga magiging stable ang financial aspect mo. Congratulations. In the area of your challenge, meron kang death card. Sabi dito, meron kang mga bagay na nahihirapan kang tapusin, putulin, or tigilan. Sabi ko nga, meron kang bagong pupuntahan, meron kang expansion, meron kang mga dreams na gusto mong mabuo or maipanganak sa buhay mo. Pero kailangan talaga dito tapang at paninindigan para sa mga bagong bagay. Paano daw papasok yung mga bagong bagay kung takot ka sa pagbabago? Kung takot ka sa ending? Kung kailangan talagang tapusin na to, bitawan na to, layuan na to, kailangan yun. So, isipin mo na lang kung ano yung mga matatapos, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo na, ay, bibigyan ako ni God ng bago. So, wag ka na rin daw kumapit sa mga bagay na alam mong dapat ng bitawan, dapat ng pabayaan, at mag-evolve na yung buhay mo. Death card, the Magician card. Here, marami kang iniisip na kaya ko ba magsimula ulit? Kaya ko bang pumunta doon and go back to zero? Kaya ko bang mag-start from scratch? Kaya ko bang patubuin to on my own? Kaya ko bang mag-transition? Ganyan. Takot ka eh. May alinlangan ka eh. Pero sabi dito, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Hindi naman daw mangyayari yan kung hindi mo kaya. Di ba? So, hinahayaan ni God na daanan mo yung proseso ng pagbabago dahil kaya mo. So, wag ka nang matakot sa mga dapat nang matapos, dapat nang matalo, dapat nang tigilan dahil kayang-kaya mong i-build ulit yung bagong empire sa buhay mo. Okay? Trust yourself. You have the ability to create, to build, to manifest, and to make things possible. Okay? So, tapusin na yan kung ano yung mga dapat tapusin and don't be afraid to begin something new. Okay? Ang isipin mo na lang, kapag may natapos, may bagong simula. Kapag may naputol, merong uusbong na bago. Okay? In your fortune, meron kang in the flow, everything is smooth sailing. Sabi dito, kapag talaga naayos mo na yung pag-uusap at klaro na sa isip mo kung ano yung balak mong gawin, paglarga mo, mahugulat ka na parang, ay, madali lang pala. Ay, kaya ko pala. Bakit ako nagpakahirap dito? Eh, okay naman pala. Parang ganyan. Okay? In your fortune, you have the Page of Wands. Napakaganda. May dadapo talaga na bagong bagay para sa'yo. At sabi mo, ang hirap-hirap naman itong tanggihan. Ang hirap-hirap naman itong palagpasin. And you will embrace this new chance, new opportunity. Maaring ito yung bagong trabahong hinihintay, or bagong negosyo, bagong sideline, or bagong project na handa kang mag-commit ngayon. So, wala tong atrasan, wala tong pagadalawang isip, yayakapin mo talaga yung mga bagong experiences na magpapaabante sa'yo. Congratulations. Page of Wands, the Wheel of Fortune, yes.
Wow, dito ka daw suswertehin talaga. Taurus, okay? Congrats, congrats. Isang maswerteng chance na magpapabago sa ikot ng kapalaran mo. Kung nahihirapan ka ngayon sa pera, sa panggastos, sa buhay in general, magbabago na yan dahil sa pagdating ng bagay na ito. So, i-embrace mo yan ng wide open at aralin mong mabuti, no? Tsagain mo siya because it will change your life for the better. Maswerte ka dito. Congrats po. Claim mo na to, ito'y para sa'yo. In your divine messages, meron kang your dreams need a practical plan. Sabi dito, kung ano naman tong planong gagawin mo, kailangan practical. Ano ibig sabihin nun? Dapat kaya ng bulsa mo, kaya ng isip mo, kaya ng katawan mo, doable siya ngayon. No? Kahit paunti-unti, kung nagagawa mo siya, ibig sabihin, practical yan. Pero kung sa simula pa lang nahihirapan ka na at wala nang nangyayaring maganda, baka naman mali yung approach mo. Baka naman hindi siya practical masyado. So, ibaba mo yung workable ways para maitulay mo siya ng dire-diretso. Yung kaya lang ng katawang lupa, ng pera, ng isip. Okay? At ng sitwasyon mo ngayon, ng schedule mo, para hindi ka mahirapan sa transition moving forward. Okay? In your divine messages, meron kang the two of wands. Sabi dito, kailangan clear, clear, clear ang plano. You have 2 and 2 here. Alignment, no? Kung ano yung pinapagawa sa iyo sa langit, ginagawa mo sa lupa. Nakatadhana itong mga kilos mo ngayon. Sabi ng yung spirit guides, kailangan makita mo in malawak na aspeto yung mga pwede mo pang puntahan, yung mga pwede mo pang abutin. Huwag mong maliitin yung mundo mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa limitadong space. Malawak ang mundo. Malawak yung career mo. Marami ka pang pwedeng puntahan, pwedeng abutin. Maraming pintuan naghihintay for you. Ang kailangan lang humakbang ka at magkaroon ka ng tapang na kumawala sa comfort zone mo. Okay? 3 cards. 1, 2, and 3 are telling me talaga na meron kang biyahe ngayon or meron kang transition. Meron kang lilipatan, meron kang pupuntahan na bago at makatulong yan sa expansion mo. 2 of Wands, the Judgment card. Si Judgment dito, marami kang realization na parang, ay, ganito pala dapat. Ay, mali pala to, baguhin natin. Ay, pwede pala ako doon. Marami kang pagkagising na parang, mali pala tong initial kong inakala. Mali pala tong ginagalawan ko. Mali pala tong pananaw ko na ito. Dahil nagising ka na, lumiwanag na yung isip mo, lumawak na yung pangunawa mo, nakita mo na, ay, pwede ako doon, ay, pwede ako dito, ay, pwede to, ay, pwede yan. So, dahil lumalawak yung mundo mo, lumalawak din yung understanding mo, mas gumaganda yung plano. Mas meron kang madaming option na pwede mong pamilian paabante. No? So, kapag meron ka na-realize, itama mo yan, idagdag mo yan doon sa plano mo para maging mas solid, mas maganda, mas workable and practical para sa'yo. King, congrats po. Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. You have egg. Success assured with good plans and hard work. Sabi dito, basta maganda ang plano at masipag ka, nako, siguradong sigurado ang tagumpay this time. You also have angel, spiritual guidance, protection from harm. Naku, meron ka daw angel guide ngayon, pinaprotectionan ka. Mamaya magtirik ka ng kandila or magdasal ka bilang pasasalamat sa iyong angel guide. Okay? Sa iyong guardian angel. You also have caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Yes, magbabago na yung ikot ng kapalaran mo dahil sa usap na ito, dahil sa expansion na ito. Congratulations. You also have dog far away, a distant friend is thinking of you. Meron ka daw kaibigan na medyo matagal na kayong hindi nakikita, panahon na for you para mag-catch up at mag-bonding time to feel good, to help you realize your worth, to help you na maging excited sa mga bagong bagay. Maganda tong bonding time na to with your friend. Okay? Ang outcome ni Taurus for July, patulay ng August, meron kang the 8 of Swords. Lalaya ka na sa nakakulong mong mundo. Panahon na for you to set yourself free, expand, and grow. Nakita ko dito na hindi mo na mamaliitin ang sarili mo. Hindi mo na iisipin yung kanigahan at makahanap ka na ng solusyon paabante. No? Parang hindi ka na nakatali sa isang bagay. Narinig ko dito, itong usap na ito, nagpalakas ng loob mo na sabi mo na,
Ay, oo nga no, kaya ko nga. Ay, oo nga no, may solusyon pa. Ay, oo nga no, gets ko na. So, whatever this conversation entails, you will set free. At yung paglaya mo na yan, maganda ang dulot patulay ng August. Okay? Eight of Swords, the Six of Wands. Yes. Meron ka lang talagang mga self-imposed na kadegahan. Iniisip mo, hindi ko kaya, hindi ako marunong, hindi ako magaling, baka tawanan lang ako, baka i-judge lang ako. Pero nung na-realize mo yung full potential mo na kaya ko to, magagawa ko to, hindi ka nakinig sa pressure sa paligid at talagang nakafocus ka lang dyan, dumiretso ka, you will win this. So congrats, makakalaya ka na sa stuck energy mo at dire-diretso ka na sa iyong panalo. Congratulations po. So, Taurus, dako na tayo. Sa iyong isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon at isipin mo yung isang question mo. Inhale and exhale the answer to your question. Two of Cups, the Sun card, and then the Nine of Cups. Beautiful. At the bottom, meron po kayong the Ace of Pentacles. Meron kang isang opportunity, whether love man to or trabaho or a chance in your kaching-kaching na iniisip mo kung kaya mo ba. Naku, pasok na pasok ka dyan. Kung meron mang interview, training, workshop na kinakailangan mong maaprubahan ka, yes, you will get this. Makukuha mo yung approval, makukuha mo yung swak na kinakailangan, gagana siya in your favor. And you're gonna be very, very happy. Sun card is indication of good news, good result, maswerteng bunga, no? Congratulations, meron kang happy news. Hiniling mo to and you will celebrate soon dahil nangyari yung gusto mong mangyari na ibigay sa'yo at nag-fulfill siya ng pangarap at wish mo. Congratulations. Kung naghihintay ka ng yes or no, yes, 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 and yes. Approve, maganda, successful ka dyan, paldo ka dyan, bongga ka dyan. Congratulations, okay? So Taurus, ito po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong July 2026 reading. So po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you Taurus for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.